pagtaas ng COVID-19 cases sa Quezon City at ang mga sakit na dapat bantayan ngayong tag-ulan, ating aalamin kasama si infectious diseases expert Dr. Ron Jean Sulante. Dr. Sulante, magandang tanghali po. Welcome po sa Bagong Pilipinas ngayon. Hello, good afternoon. Good afternoon. Yes, Dr. Sulante, thanks for joining us. Base po sa pinakahuling datos na nagpapakita ng pagtaas ng COVID-19 cases sa Quezon City, gaano po ba ito dapat ikabahala ng publiko? Nakikita po ba ninyo itong simula ng panibagong pagtaas ng kaso o nananatili pa rin po itong manageable? Okay, itong mga pagtaas ngayon ng COVID na na-report in Quezon City, these are just normal cases na na-encounter natin, no? Especially during this season, which is already the start of seasonal influenza, no? Yung mga tag-ulan. At remember, even last year or 2024, after the pandemic, nandiyan na pa rin ang COVID, pero itong mga COVID variant ngayon ay hindi na siya ganun ka-virulent na nakakamatay or nakaka-cause ng more severe infection. No? So, siguro ang ano lang natin dito, paalala lang na importante, we need to wear face mask. Kung halimbawa, vulnerable population ka, may edad ka na, may mga comorbidities, but this is not something to panic. No? Kasi itong mga ganitong kaso, parang normal na lang to na every now and then makakita tayo ng mga ganitong kaso na cause of influenza-like illness na kasama ang COVID-19. Okay. At para lang po sa kaalaman ng ating mga kababayan, Dr. Sulante, maliban po dun sa nabanggit ninyo na seasonal influenza na nga po ang naranasan ngayong panahon, ano po kaya yung iba pang dahilan dito sa mahigit 265% na pagtaas na ito lang COVID-19 cases sa loob lamang ng 3 linggo? May kinalaman po ba ito sa bagong variants o ang pagbaba ng immunity? Okay. Una-muna, itong COVID variants ngayon na nakikita, ito pa rin yung mga circulating variants na nakikita last year, no? At nakitaan naman to ng mga datos na sa ibang bansa na pag nag-circulate to, pag nakakuha ka nito, hindi ito siya bagong variant. Ibig sabihin, halimbawa, kung nabakunahan ka na before 2021, 2022, itong mga bakuna na na-receive mo na, hindi na yan siya tumatalab sa mga bagong variant na ito. No? Kagaya yung mga halimbawa, nabakunahan ka 2022, 3 bakuna or 4 bakuna na kuha mo, you will not be protected. Kasi because of the mutation, madali ka ng mahawaan, but itong mga mutations na to are known not to cause severe type of COVID. Okay. And napansin po sa datos, Dr. Sulante, na particularly dito sa Quezon City, na malaking bahagi ng mga kaso ay mula sa mga batang 14 years old pababa. Bakit po kaya mas maraming kabataan na naapektuhan at ano po yung dapat gawin ng mga magulang sa ngayon? Okay, so ito kasi mga 14 years old, ito na yung mga pumapasok sa mga paaralan eh. Alam naman natin, mga paaralan ngayon, crowded talaga yan, mga classroom, at halo-halo na yan, no? So may mga sinisipon dyan, may mga inuubo, talagang pwede kang mahawaan, no? So siguro ang payo natin sa mga parents na hindi natin maiwasan na ma-expose yung mga bata, siguro importante lang na palakasin yung mga immune system ng mga bata at i-encourage pa rin natin magpugas ng kamay, tapos kung kailangan magsuot ng face mask kung may mga sintomas, no? Pwede nating i-offer din sa mga bata para hindi sila makahawa at hindi rin sila mahawaan. No? But again, this is not something to be concerned of kasi most of the cases, pag nagka-COVID na ngayon, mga 3 araw, 4 na araw lang yan, sipon, ubo, tapos nawawala din. Okay. So with this being said, since hindi naman po bagong variants ito at nabanggit nyo nga po, Dr. Sulante, na hindi naman kailangan ipag-alala itong pagtaas ng kaso. Pero kinakailangan pa rin po ba ng panibagong booster para po sa proteksyon sa ngayon, lalo tag-ulan na? Okay. No. So una-muna, wala na tayong COVID vaccine, no, na kailangan natin gamitin, no. May mga selected countries lang na talagang available ang COVID vaccine kasi nga doon ay nakalaan doon sa mga indikasyon ng COVID vaccine. Doon na lang sa mga highly most vulnerable population. Ito yung mga 65 years old and above at saka yung may mga comorbidities. So, ibig kong sabihin, hindi na siya routinely recommended na mga bakuna sa mga tao. Doon lang talaga yan sa mga
medyo pag magka-COVID, merong danger ng konti na pwedeng mag-severe, kaya sila yung mga priority sa mga bakuna. Okay. So, paano po ang gamutan? Ngayon, kung sakaling tamaan po ulit ang COVID ngayon, although sabi niyo po na ito yan variant na or circulating variants last year, paano po magiging gamutan ng ating mga kababayan? Okay. Ang importante dito, no, we have to inform and we have to create awareness pa rin na itong mga ganitong klaseng, ang tawag kasi namin ito, respiratory viral infection. So, ibig sabihin, marami yan sila. Hindi lang COVID yan. Influenza, no? RSV, adenovirus. Talagang expected yan during the months of July, August, September, hanggang December yan, no? So, pag halimbawa, may mga instances ng mga local government mag-report ng mga pagtaas na kaso, parang isa yan sa mga nakikita natin na meron talagang gano'n, no? Ang pinaka-importante dito na walang na ospital, walang namatay, at hindi dumadami ang napupunta sa ospital kasi nagka-severe. Okay. And maliban po dito sa nabanggit nyo na ngayong panahon July to August, yung respiratory viral infection, may ngayon pong panahon ng tagulan, may mga sakit pa ba tayong aasahan na tataas ang kaso at alin po sa mga ito ang dapat pagtuunan ng higit na pansin ng publiko? Yes, magandang tanong yan, no? Kasi pag tagulan, ang una talaga nating priority niyan, yung leptospirosis, no? In fact, meron na tayong mga kaso na nakikita dito sa San Lazaro Hospital na mga nagka-leptospirosis. Pangalawa, yung dengue infection, talagang doon din tumataas yan dahil nga dumadami yung area na may tubig at doon namumugad ang mosquito, no? So, yun yung mga common na mga infectious disease nakikita natin during this time of the year na tagulan. Okay, so respiratory viral infection, dengue, leptospirosis.